Showbiz fanatics pag-unfollow ni Julia Barreto and Miss Liza Soberano kay Catherine Bernardo, usap-usapan. May kinalaman ba ito sa dating karelasyon nito? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz update. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, bago tayo po tumungo sa isa sa pinakamainit na updates natin for today, ay panoorin po muna natin ang update sa movie ng Katden, ang Hello Love Again. Let's watch this. Love Again. Yay! Pero ibig sabihin po, hindi na muna ako makakapag-live kasi wala pong magpapak. Kasama ko po ang asawa ko na aalis and ayaw ko namang mag-antay kayo matagal. So, pagbalik ko na lang. Live ulit tayo. Pero same day check out kasi aalis na naman kami. Papuntang New Zealand. I will miss you guys. See ya! Pagbalik ko. Sa isang video clip na in-upload ni Direk Cathy Garcia Sampana sa kanyang face or sa kanyang TikTok account, ay in-update niya ang ilan patungkol nga dito sa kanilang biyahe papunta ng Hong Kong, kung saan kasama niya po ang ilan sa mga staff, writers at si Mr. Alden Richards. Sa isang video rin ay ipinakita niya ang kanilang pagpunta kung saan naroroon na po sila sa lugar na ito. Daladalang kanilang mga package, yung kanilang mga gagamitin. So ito po yung video na yon. Ayan. So talagang handang-handa na po talaga si Catherine at si Alden Richards para po dito sa nasabing biggest and most waited na movie of the year, ang Hello Love Again. So alam ko po na kung ano man yung nafe-feel ko ngayon na parang excited ako to watch, ganun din ang lahat ng mga Katden fans. At syempre, mas maganda yun kung isasama nyo po yung buong pamilya nyo to watch this movie. Kasi syempre, may mga learnings po tayo dyan. Katulad po ng dati nating napanood. So ngayon, let's talk about this one. Kasi mainit na pinag-uusapan sa social media ang patungkol nga sa issue ng pag-unfollow ni Liza Soberano and Julia Barreto dito kay Catherine Bernardo. According po sa ilang news, ang kanilang title ng mga write-ups po nila ay tila baga sinasabi nilang pinagtulungan daw di umano ni Liza at ni Julia si Catherine Bernardo sa pag-unfollow nila dito. Pero syempre, pinag-uusapan ngayon ng mga netizen ang pag-unfollow umano nila Liza Soberano at Julia Barreto kay Catherine Bernardo sa Instagram. Matatandaan noong Enero ay napaulat na in-unfollow ni Catherine ang dalawa sa kasagsagan ng hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Sinilip ng Tonight ang Instagram account ni Liza at Julia, wala na nga sa following list ni Catherine. Wala pang pahayag ang mga nabanggit na celebrity sa isyong ito. Pero syempre, dahil po sa mga isyong ito, napag-uusapan to ngayon sa Twitter at saka sa lahat ng mga social media platform kung bakit nag-a-unfollowhan sila. Ano nga ba talaga ang problema? Kasi ang pag-unfollow kasi sa bawat isa, ito po yung isa sa mga parang manifestation that you're not in good terms or nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Kasi kung dati nag-a-unfollowhan kayo, bakit ngayon? Bakit? Ito na kasi yung sa Gen Z po natin, ito na yung sign na hindi kayo okay, no? At dahil dito ay nalalagyan tuloy ng meaning yung pag-unfollowhan, no? Kasi sinasabi ng ilang mga showbiz columnists and showbiz insiders na ginawa daw di umano ito ni Julia dahil meron daw di umano itong bagong project na with Mr. Joshua Garcia na Unhappy for You. So ibinabalik kasi ng ABS-CBN ang tambalang Diyos Lia dahil matagal na rin po kasi talagang hindi sila nakagawa ng movie at ngayon gagawa sila. Ganon din naman si Liza Soberano na meron pong nakaambang proyekto at tila baga hindi na rin napag-uusapan. Para lang po to confirm with you ang aking point of view with regards to this, ganyan talaga sa showbiz. Gagawa po sila ng issue para po mapag-usapan at umingay ulit yung kanilang pangalan. Kaso nga lang, ang pangit lang na the-drag yung pangalan ni Catherine Bernardo na wala naman talaga siyang kinalaman at wala naman tayong nababalita ang ginawang mali ni Catherine Bernardo kay Julia at kay Miss Liza Soberano.
Kaya ang sabi ng ilan, strategy daw di umano yan ng kanilang management at ng mga artista. Management po ang gumigawa niyan para mapag-usapan sila. Syempre, doon ka kakapit doon sa sikat, 'di ba? Dahil alam naman natin hanggang sa ngayon trending at talagang ang dami pong naglo-look up dito kay Miss Catherine. Kaya dito yung napili nila na issue para at least nga naman mapag-usapan siya. So, wag natin masyadong seryosohin yan, walang kinalaman yan sa kung ano man ang nangyari sa kanila noon. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga latest updates. Unahin natin si Mr. Renato Sayan. I bet to disagree, sikat si Daniel, si Alden at Catherine. Oo, sikat yung dalawa, pero Daniel, big no. Bakit pilit ng ABS-CBN na pagsamahin si Kat at DJ? Kung sikat ito si Daniel, for sure, bit lang ni Catherine si DJ. Bakit nila subukan iparehas kay Andrea Brillante si Francine? O kaya naman si Julia Barreto, kung sikat pa talaga si Daniel. Simple analogy lang, di ba? Let's face it, kaya hit yung movie at TV series ng Katniel before because bit lang ni Kat si DJ. That's the reality that you cannot deny. ABS-CBN Management Director and most of the Katniel fans, that's facts. Thanks, Miss Dar Eds. Ayan. Ito yung kanyang point of view with regards to this matter na parang, oo nga naman, bakit ba pinipilit ng management na pagsamahin agad sila sa isang movie? Pero I think may respeto naman din ng ABS-CBN sa naging desisyon ni Miss Catherine with regards to that. Sabi ni Miss Rebecca Infante, sorry. Sa totoo lang, dapat ring patulan para malaman nila na kaya niyang lumaban at karapantan siyang ipagtanggol ang sarili niya. Saka ano ba, pakinila kung magkagustuhan si Kat at Alden. True, 'di ba? Kasi minsan yung hindi pagkibo, yung hindi pagsasalita at hindi pagbibigay ng opinion, parang tinatapak-tapakan ng pagkatao eh. So sabi ni Ma'am Rebecca, much better na minsan magsalita din naman siya. Pero hindi kasi ganun yung pagkatao ni Miss Catherine eh. Talagang kumbaga parang kahit ano pong sabihin mo sa kanya, hindi kanya sasagutin eh. Ipapakita lang niya sa'yo na talagang hindi kayo magkatulad. Parang ganun. Sabi pa ng isa pang user, nothing's new. Cheater are always around that corner. Peoples are pretending. Kahit ano ka pa at kahit sino ka pa, kahit ano pa yan, ang truth, abangan sa programa ni Mr. T. Sino kayo tinutukoy niya? And sabi pa po ng isa pa si Miss Coco Channel. Hello again, Miss Dar Eds. I hope you are keeping safe and well and happy. Well, about this basuras, it's sad that it isn't meant to be for someone, but I'm happy to someone who found it. You are treasure. Kat, for someone who picked you up, treated you as a gold in God's time. He is waiting for you for so long without you knowing it was him. God gave him you. God bless you. Kat Alden Richards, one of his favorite songs, Sing in Davao on Independence Day, 12 June 2024. Don't say nothing at all. Alden Richards wearing their friendship ring while he was singing this song. Originally music by Irish Ron. Catherine will not saying anything at all about her bashers. God bless Kat din. Ayan. Thank you, Miss Coco Channel, for always giving your opinion. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!